Hello mga kaps, mga kababayan. Ito po ang inyong lingkod, nagbabalik, Nobs Vlog. Okay, tuloy po tayo sa ating pag-uusap tungkol dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Dahil mga kababayan, habang papalapit ang araw ng November 16, 17, 18, ay dagsa na rin po ang mga tao na parating at lumuluwas dyan sa Maynila. So, syempre, para makipagkaisa sa paparating na rally na isasagawa ng mga iglesia ni Cristo. Okay? Balita na rin na ang mga hotel no, diyan sa Maynila ay fully booked na. Hindi, no? Fully booked na daw eh. Lalo na yung mga malalapit diyan sa venue, diyan sa Rizal Park, no? Diyan sa Luneta. Fully booked na daw. Hindi rin nakaligtas ang mga 5-star hotel, no, ay punuan na rin ayon dito sa ating ipis ipis na source natin. Alam mo yung ipis kung saan saan nagsusuot-suot yan eh. Maraming tayong makukuhang balita. Okay? So dito guys, tiba-tiba, no? Tiba-tiba daw, no? Tiba-tiba daw yung mga negosyanteng, mga may-ari ng mga hotel yan at mga restaurant diyan sa araw na yan, di ba? Siyempre naman, mga guys, mga kababayan. Biruin ba naman na 3 days? 3 days ang ilalagi ng mga tao dyan. Malamang 4 days yan. Buti na 4 days ang ilalagi nila. No? Dahil siyempre, yung iba dyan, Sabado pa lang, ay tiyak, naka-check-in na ang marami. Kasi linggo mag-start yun eh. Linggo, Lunes, Martes, di ba? So, uwian yan hanggang Merkules. Abay, 5 araw. 5 araw ang mga tao, no, na nandyan sa Maynila. Siyempre, yung iba dyan, mamamasyal pa. Pupunta pa sa kung saan-saan. Ba, marami, no? Maraming pakinabang ang mga negosyante dyan. Okay? So, lalo pa nga, no? Yung mga galing sa probinsya. At syempre, di rin maiwasan mga guys, mga kababayan, na may mga ilan-ilan din galing ng Visayas or Mindanao, no, na mga tao gustong sumaksi. Dahil nga sabi nila, yung rally ng Iglesia ni Cristo na yan, abay, pangkasaysayan po yan, pangkasaysayan. So, gusto nilang makakabahagi din para sabihin nilang na November 16, 17, 18, Iglesia ni Cristo, baga big rally, I was there. Parang gano'n, no? May mga sticker na ganyan pagkatapos niyan. So, maring mga tao na galing sa probinsya, ay insiman or hindi, dadagsa dyan sa Maynila. Katulad nitong ipapanood ko sa inyo mga guys, na meron akong video clips na ipapanood sa inyo ha. Ito mga kababayan natin na galing sa probinsya. Ito, panoorin natin. So ayan mga kababayan, mga kaps, hindi yan mga INC ha, no? Ayan oh, nakalagay nga sa caption nila, no? Ay mga galing sa Cebu at mga biktima ng kalamidad, no? Yung bagyo, yung iba siguro dyan, yung biktima pa ng mga lindol, no? Oh. So nakalagay dyan, no? Mga galit daw, no? At may litrato pa ng PBBM na wari natin ay siya ang sinisisi. Allah! Hala kayo dyan. Ayan mga guys, no? So, paano ngayon yan mga kababayan? Mga caps, mga guys. Comment kayo sa ating comment section. Opinion, reaction ninyo sa mga ganyang mga mangyayari. So, kaya sabi ko nga po, no? Diyan sa mga opisyalis ng gobyerno na mga kawatan, abay, mag-isip-isip na kayo, no? Mag-isip-isip na kayo kung ano ang magandang gawin ninyo para maibsan ang galit ng mga Pilipino sa araw na iyan ng rally. Diba?
Na, baka mamaya tatawa-tawa lang kayo dyan, no? I-small-smallin lang ninyo yung aktibidad na yan. Diba? Lalahanin ninyo, ha? Sabi ko nga, no? Hindi lang Iglesia ni Cristo yung mga tao na magrarally dyan. Tiyak, may ibang mga grupo na sasama dyan. Baka kung ilan yung bilang ng Iglesia ni Cristo na pupunta dyan, baka ma-times 2 yan or ma-times 3 yan. Dahil alam nyo ba, no? Hinihintay na lang ng sambayan ng Pilipino yung merong magiging leader, mangunguna na malakas na grupo. Kasi kung sila-sila lang, malit-lit lang, ay wala, pinagtatawanan lang. Pinagtatawanan lang yung mga rally-rally na yan, wala yan. Andun lang yan yung mga buhaya doon, nanonood doon lang yan sa television nila, sa bahay nila, naka-4 pa yan. Napipicture out natin. Yan ay ano ko lang, opinion, reaction ko lang. Kasi siyempre, di natin mayalis sa isipan natin bilang mamamayang Pilipino sa pangyayari ngayon, sa mga napapanood natin, sa nababasa natin, no? Yan, lumalabas sa mga social media. Abay, yan talaga yung magiging picture out ng mga tao, ng mga kawatan na yan dyan, no? Patawa-tawa lang yan sa kanila. Ini-small, no? Yung mga nagrarally, itong mga nakaraan, araw-araw kayo nagrarally, no? Yung iba, pinaghuhuli pa, no? So, kawawa. So, ito ngayon, ang hinihintay nila. Dahil ito, Iglesia ni Cristo talagang sulit ito. Pag sinabi ganyang araw, nandyan kaganyan sila. So, anong kailangan dyan? Di siyempre, suporta na rin ng iba, no? Ng mga Pilipino. Ito na yung hinihintay ninyo, mga kababayan, mga kaps, para ma-voice out natin kung ano yung gusto nating mangyari, hinaing natin sa gobyerno, ipaabot natin sa kanila sa pamamagitan ng mapayapang rally na ito ng Iglesia ni Cristo. Okay, kaya sabi ko nga, yung mga kababayan natin dyan na, ayan, yung mga nasa gobyerno, yung mga kawatan dyan, no, na nakaupo dyan, abay, mag-isip-isip kayo. Mag-isip-isip na kayo ngayon kung anong magandang gawin ninyo para maibsan ang galit ng mga Pilipino sa araw na yan. Pero kung hindi ninyo kayang mag-isip ng tamang mga paraan o hakbang, no? Eto, may opinion ako sa inyo. Total, mahilig naman kayo sa utuan no? Tagal na yung inuuto yung sambayan ng Pilipino no? Sa araw na yan, ibuhos ninyo sa harap ng mga tao yung mali-malitang pera na ninakaw ninyo. Okay? O di kaya, isakay ninyo doon sa chopper, no? Doon sa helicopter, no? Ilang chopper yan. At isabog ninyo doon sa hangin. Diyan sa mga nagrarally. Diyan sa Luneta, diyan sa may EDSA. Kasi alam ko, meron pa diyan sa EDSA. May grupo din diyan na magrarally, no? Kaya sabi ko nga, dapat diyan sa EDSA yung mga Iglesia ni Cristo. Pero alam naman natin na Iglesia ni Cristo ay mga may mga konsiderasyon yan sa taong bayan talaga. Concern talaga yan sa sambayan ng Pilipino, sa mga mamamayan. Ay hindi nila ginawa sa EDSA kasi makakaabala nga, malaking perwisyo talaga magagawa. Mapaparalyze talaga yung EDSA, maraming maapektuhan. O, di ba? Di ba dapat okay yon? Kasi bakit? Ang sisisihin niyan yung gobyerno Kasi kung hindi sana tiwali ang nakaupo diyan sa gobyerno, walang rally. O, di ba? O, sa ibang mga grupo yan, yun ang gusto nila, i-paralyze ang Maynila. No? Para sisihin gobyerno. No? Mag-close lahat ng mga diyan, hindi makatakbo yung negosyo diyan sa Maynila, no? So ma-paralyze. Yun ang gusto ng iba ng mga taga-rally na nagra-rally, no? So ang Iglesia ni Cristo iba po. Magsasagawa ng rally, gagastos, maghihirap yan, no? Magsasakripisyo yan, pero isinasaalang-alang pa rin ng mga Iglesia ni Cristo ang kapakanan, ang sakabutihan ng taong bayan. Gobyerno lang naman no, yung nakaupo lang naman sa gobyerno, ang punterya at target nila. Ulitin ko, hindi magrarally ang Iglesia ni Cristo para pabagsakin ang gobyerno, kundi magrarally ang Iglesia ni Cristo para tanggalin yung mga nakaupong mga buhaya, mga tiwali, mga walang hiya, no? Mga demonyo na nandyan na nakaupo ngayon sa gobyerno, mga mumuno dyan, no? Kaya nilang baluktutin ang batas para sumang-ayon doon sa liko at baluktot nilang mga plano. Yan po ang kitang-kita na malinaw ng mga mamamayang Pilipino. Yan, buhos ninyo. Yan, makay kayo sa chopper. Sabog niyo dyan. Para sabihin, no? Para masabing, ayan, isinauli na namin yung mga pera ninyo.
Ayaw, di ma. Baka sakaling mapahupa ninyo, no? Ang nagpupuyos na damdamin ng taong bayan. Kayo ng mga walang hiyang buhaya na nakaposisyon dyan, na namumuno dyan sa gobyerno. Pero, mga guys, mga kababayan, sa palagay ko, hindi yan. Hindi yan ang tamang paraan, no? Dahil alam naman natin na sa panahon ngayon, hindi na magpapauto sa inyo ang mga Pilipino. Kaya ito, sa rally na ito, panibagong buhay ito ng mga Pilipino. No? Hindi na magpapauto ang mga Pilipino sa inyo. Ang gusto ng taong bayan ngayon ay alisin, tanggalin, palayasin ang mga nakaupo dyan sa gobyerno. Magnanakaw, tiwali, walang kwentang mga pinuno na hindi kayang pamahalaan ang gobyerno ng bansang Pilipinas. Diba? Ayan, nakisang-ayon yung ating kalikasan para mabisto, para mabulgar yung mga kalukuhan dyan na matagal nang nangyayari. Diba? Sabihin natin yung mga nakaraang administrasyon at yung mga iba pa, yung mga nakaraan pa, may mga ganyan na mga korupsyon na nangyari. Diba? Pero ngayon, sa administrasyong ito, dito ipinahintulot na makita, no? Dahil dito lumitaw yung nako, walang kapararakang korupsyon. Bakit? Eh yung mga nandyan yung mga nakaupo mga opisyalis yan, hindi takot doon sa pinuno ng bansa. Kayang-kaya nilang dribble-dribble, di ba? Sa hindi natin alam na dahilan na bakit hindi naman makapanindigan etong ating Pangulo ng bansa. Siyang pinagtiwalaan natin, ibinuto natin, pinaglagakan natin ng ating tiwala, ng pag-asa na alam natin, no? Na alam natin parang siya yung makakapagpaunlad muli sa Pilipinas. Dahil nga may legacy yan yung mga Marcos, no? No? Ako, pro-Marcos ako Pro-Marcos ako, hindi ako pro-Duterte. Oh. Ngayong panahon na ito ngayon, naging pro-Duterte na ako. Bakit? Kasi yung inidulo kong mga pamilya dati, no? Pro-Marcos, pinaglalaban ko yan ng patayan noon sa mga debate. Martial law, naabutan ko yung araw ng martial law, pinagtatanggol ko yung martial law na yan. Tama lang na merong martial law sa panahon noon. Pero doon sa mga biktima ng martial law, abay, siyempre, natural lang yun. Ganun ang reaksyon nila dahil biktima sila Pero ako, biktima rin ako ng martial law No? Bata pa ako noon, hinabol ako ng sundalo. No? Anong grade ko? Grade 6 yata. Pinabili lang ako ng mantika ng tatay ko doon sa tindahan. Abay, pagdating sa tindahan, mayroong mga 6x6 bang tawag doon, yung sasakyan ng sundalo noon. Bumabay sa sundalo, lumapit sa akin, tinanong sa akin, taga saan ka? Tapos, ginanon niya yung parang tinakot niya, dito makbo ako, iyak ako, uwi sa bahay. Tanong ng tatay ko, nasan yung mantika? Hindi ko sinabing may sundalong nag-ano sa akin, nanakot sa akin, humabol sa akin, dahil ayoko mapahamak ang tatay ko. Dahil noong panahon noon, matatapang talaga ang sundalo. Makasagutan mo lang, baka barilin ka kagad martial law. So, hindi ko sinabi. Ang sinabi ko na lang noon, na sarado po yung tindahan, ganon. Ang ginawa ng tatay ko, makyat sa niyog. Kinuwang bunga, yung matandang bunga, binalatang ginawang lana. Yun ang ginawang mantika dahil doon sa ginagawa niya para maluto niya lang yung ginagawa niya. Ganon. Ganon ko pinagtatanggol pa rin ang martial law noon nung panahon ng Marcos. Pero ngayon, naku po, dismayado talaga ako. Diba? Bakit? Yung mga butete ng mga kasangkapan ng mga buhaya, no? Para mailabas yung pera sa kaban ng bayan na bilyon-bilyon, trilyon na nga no? Hindi, yun lang ang mapapakulong nila. Makikitaan ng probable cause para makulong yung mga butete, yung mga sap-sap nga, kung si Marcoleta pa magsabi. Pero itong buhaya, no? Higanti ang buhaya, no? Na sila yung promotor para mabuksan ang kaban ng bayan, mailabas yung pera, gagawa ng project,
panukala, sa kanila galing panukala, sila maglalagay kung magkano ang dapat na ilabas na pondo para magawa yung mga proyekto nila na pinagsama-sama nilang magkakasamang mga ganid sa pera, no? Hindi nila kayang ipakulong. Tingnan nyo, mga guys, papalitan, itong balita, ito, papakita ko mamaya ang video sa inyo, ha? Bubuwagin nila itong ICI ngayon at papalitan naman ng bagong ahensya na naman, ano na naman yan, no? Kasi nga po, tapos na sila sa investigasyon eh. Papakulong na nila yung mga sapsap, yung mga butete. E di ngayon, papunta na ngayon dito sa yung mga buhaya na, yung mga investigasyon. Siyempre, tapos na yung mga butete. Oh. Abay, papalitan na naman nila ng ibang department kasi daw, hindi daw, kulang daw, meron daw hindi kayang gawin yung ICI sa itong bagong departamento na ito na naman, ay eto, parang kumpleto ito. Kayo rin ang bumuo niyang ICI na yan ah. Tinanggal niyo, may Senate Blue Ribbon na yun ang talagang nakalagay sa sa batas natin na mayroon talagang investigative agency diyan, yun ang Blue Ribbon. Gumawa pa kayo ng ICI kasi sabi niyo mayroong hindi kayang gawin ang Blue Ribbon na kayang gawin ng ICI dito, kumpleto na. Ngayon meron na namang hindi kayang gawin ng ICI, meron na namang itatayong ibang ahensya ng gobyerno sa investigasyon. Bakit? Para sa akin kasi delaying tactics 'yan, no? Kasi papunta na doon sa sanang tutumbukin na kasi tapos na yung mga butete. Ayan na nga, sisintensyahan nyo na eh, di ba? Kukulong nyo na. O mga sapsap dyan. Eh di siyempre, papunta na yan doon ang investigasyon sa mga butete, sa mga buhaya. Eh ngayon, tinigil niyo, tatayo na naman. Eh di magsisimula na naman yon. Maghahanap naman ng iba yun. Yung mga butete pa rin, sapsap. Pagkatapos, meron namang dahilan dyan na yung mga buhaya doon, medyo unahin mo natin to para matumbok yung buhaya. Dapat dito muna tayo. Dapat may matibay na ebidensya. Ay, style ninyo mga bulok yan. Yung panguuto ninyo sa mga Pilipino. Yung mga nakaupo dyan. Kaya dapat na kayong lumayas dyan. Gusto nyo, 3 taon pang isasakripisyo ng mga sambayan ng Pilipino para sa ganyang ginagawa nyo. Magpapasasa kayo sa kapangyarihan ninyo. No? Ay na lang mga kababayan. Kaya ako, payo ko sa inyo, no, para hindi lumala ang gulo sa bansa. At isa pa, para hindi magtagumpay ang mga plano ninyo, ay dapat lang tuloy talaga itong rally na ito. Sumama ang lahat ng gustong sumama ang mga Pilipino, no, na gustong pagbabago, na hindi gusto at against dito sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno na nakaupo dyan. Tandaan natin na hindi yung gobyerno ang kalaban natin, ang gobyerno, mahal natin ang gobyerno. 'Di ba? Kasi kailangan ng bayan, ng bansa ang isang gobyerno. Pero kung yung mga nakaupo diyan sa gobyerno, binabalahuba nila yung sistema ng gobyerno natin, abay, sila yung dapat tanggalin diyan. Yan, opinion, reaction ko lang bilang sambayan ng isang Pilipino na nakakaintindi sa aking mga nakikita, naririnig, no, napapanood, at higit sa lahat, sitwasyon at kalagayan ng ating bansa. So bilang panghuli kong sasabihin mga kaps, mga guys, ay magkusa na po kayong bumaba sa inyong mga pwesto para sa kapakanan ng taong bayan at hindi sa kapakanan lamang ng sarili-sarili ninyong interes. Okay? Maraming salamat po. Nobs Vlog, huwag kalimutan ng ating channel na suportahan. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.